Magandang araw po sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Isang bukas na aklat ang aking buhay. Nagsumikap at nagpursige ako upang malagpasan ang mga pagsubok na iniharap sa akin ng tadhana. Nakaranas ako ng pananakit, panglalait at pangungutya, ngunit hindi ito naging balakid. Ako'y nagsumikap, ako'y nag-aral, ako'y naging abogado. Marami akong pwedeng tahaking landas, subalit pinili kong maging human rights lawyer. Pinili kong ipagtanggol ng libre ang mga mahihirap. At nang ideklara ang batas militar, sumama ako sa hanay ng mga nagtanggol sa ating demokrasya. Ibinuhos namin ang aming lakas sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan ng abusadong rehimen. At dahil dito, ako ay ilang beses ikinulong. Ngunit nagpaigting lamang ito sa aking pakikibaka. Ni minsan, hindi ko inisip na natapos ang aking laban noong 1986 EDSA Revolution. Sa isang bagong demokrasya, dapat lahat ay pwedeng mangarap. Dapat lahat ay pwedeng umasenso. Yan ang naging laban namin sa lungsod ng Makati. Ang Makati ngayon ay may tuturing na huwaran ng serbisyo at paglilingkod. Ang aming programang pangkalusugan na Yellow Card, libreng gamot at pagpapa-ospital ay huwaran sa buong bansa. Ang aming pampublikong edukasyon ay libre mula sa elementarya hanggang high school at mababang halaga naman ang tuition para sa kolehiyo. Libre pati pakain, libro, uniforme, modernong mga kagamitan. Papasok na lamang ang mga kabataan ng lungsod ng Makati na taas ang loob. At ang aming senior citizens ay libre ang sine, birthday cake, gamot at may cash allowance pa. Mga kababayan, ang pangarap ng marami naging totoo sa Makati. Ngayon ay nakikita natin na ang punong hitik sa bunga ay siyang binabato. Hayaan po ninyo na sa pagkakataong ito ay sagutin ko punto por punto ang mga ipinaratag nila sa akin. Una, ang bintang na kanilang unang testigo na overpriced ang Makati City Hall Building 2 ay nakabatay lamang sa estima ng National Statistics Office o NSO. Ngunit ang NSO mismo ang nagsabi na hindi tamang batayan ang kanilang estima. Ang ibig sabihin, ito ay hindi ebidensya. Pangalawa, ang bintang na ang bidding ng proyekto do umano ay niluto o rig ay hubad na salita lamang dahil walang dokumentong ipinakita o pinanghahawak. Pangatlo, ang bintang na kumita raw ang mayor dahil umaming kumikita ang vice mayor ay haka-haka lamang. Ito ang tinatawag naming mga abogado na hearsay o sabi-sabi lamang. Pang-apat, ang bintang na komisyon na di umano'y nakasilid pa sa malalaking bag ay sabi-sabi lamang ng dating vice mayor. Gaya ng iba pang sinabi sa Senado, wala ring ipinakitang ebidensya. Sa makatwid, wala sa pinangangalandakan nilang testimonya ang tatayo sa isang hukuman ng batas. Ano ba? Ano ba ang katotohanan sa Makati City Hall Building 2? Muli, punto por punto, sasagutin ko po. Una, ang gusali ay pinatayo sa loob ng 5 taon at sa bawat taon ay hinahanapan ito ng konseho ng pondong gagastusin. At sa bawat taon na matatapos ang isang bahagi ay dumadaan ito sa mahigpit na audit ng Commission on Audit o COA. Pangalawa, ang audit ng COA ay ginagawa taon-taon sa loob ng 5 taon. Bukod pa dito, sa technical audit ng mga technical na eksperto, inhinyero
arkitekto, surveyor at mga ekspertong accountants. Sa loob ng 5 taon, 10 audit ang ginawa nila at wala silang nakita ng anumang anomalya. Pero ang ilang senador, konting basa ng construction handbook, iniwawagayway pa nung isa kahit na hindi ito kailangan ng batas, konting kausap sa mga binayarang appraisers daw, at isang pasyal lang sa building, may konklusyon na agad ng overpricing. Pangatlo, ang kontratista ng gusali ay diretsyong nagsabi na hindi ako humingi o binigyan ng suhol. Pang-apat, kung mayroon mang komisyon na sinasabing kiluhan ng Vice Mayor, ito ay maliwanag na para sa kanya lang. Bukod sa ulat ng COA, makikita sa simpleng paghahambing ng Makati City Hall Building 2 sa ibang gusali ng gobyerno na walang overpricing at anomalya dito. Ang presyo ng Makati City Hall Building 2 ay 69,549 pesos kada metro kwadrado. Ito po ay mas mura sa presyo na 74,751 kada metro kwadrado ng Batasang Pambansa Annex Building. At sa 68,140 pesos kada metro kwadrado ng 2 palapag ng Iloilo Convention Center, at ito ay isang phase pa lang. Sa loob na mahigit na 28 taon paglilingkod ko sa bayan, 2 administrasyon ang nagtangkang patahimikin ako. Ngunit dahil nasa panig ko ang katotohanan at kayong aking mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay. Ang laban na hinaharap po ngayon ay hindi lamang laban para kay Jojo Binay. Ito ay laban para sa bayan. Ito ay laban para sa sambayan ng Pilipino. Ito ay laban para sa lahat ng Pilipino na natutulog sa kariton, sa mga pumapasok sa eskwela na walang notebook at libro o hindi man lang nakakakain, sa mga piyon at karpintero na walang tahanan, sa mga magsasaka na walang sariling lupa, sa mga araw-araw ay naghihirap at nagtitiis pumila sa MRT at LRT, sumusuong sa trapiko at baha, at umuwi sa gabi na may pangamba dahil sa laganap na kriminalidad. Ito ay laban para sa ating mga kababayan na hindi pa nagiging kabahagi ng kasalukuyang pag-unlad ng ekonomiya. Kasama po ninyo ako sa pangarap ng bawat Pilipino. Bugbugin at laitin man tayo kaliwat kanan, pabangon tayo at lalaban. Sa aking mga katunggali, iangat natin ang antas ng pamumulitika. Tigilan natin ang pagsisinungaling at paninira sa kapwa. Kumarap tayong lahat sa isang malinis at patas na halalan. Ipakita natin ang ating kakayahan at karanasan upang maging batayan ng taong bayan. Mga kababayan, ito naman ang panata ko po sa inyo. Kung paano ko ibinuhos ang aking oras at kaalaman para tiyakin ang mga taga-Makati ay magiging kasalo sa paglingdad. Iyan din ang patuloy kong ginawa bilang inyong halal na pangalawang Pangulo ng ating bansa. Mga kapwa ko Pilipino, sama-sama tayong lalaban sa kahirapan. Sama-sama tayong lalaban sa pagdurusa na hinaharap natin araw-araw. Sama-sama tayong lalaban sa takot na dulot ng kriminalidad. Sama-sama tayong lalaban sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sama-sama tayong lalaban sa problema ng ating mga kabataan. Walang atrasan. Lalaban po tayo para gumanda at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang mga ating